Good morning, kapatid. Glory to God. First Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. First Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. Basa natin na sabay-sabay. Read, begin. But as it is written, I have not seen nor heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po, Lord, for this day. Bless you, Lord. Thank you sa mga testimonies, sa mga believers, at sa mga read the verse. Thank you, Lord, sa inyong salita. Tawad sa aming kasalanan. Cleanse our heart. Help us. Help me, Lord, as we study thy word. Ingatan niyo din po sa inyong kasalanan sa Middle East, yung protection sa kanya, at wala na sa pag-minister din sa mga natin. Pastor Gumi, Pastor Errol, Pastor Ken, Dr. Gisalva, Lord, Pastor Chagan, mga pastoran, Lord, mga missionary, local, mga puri. Tulungan na rin tayo ng pagpalain ng mga pangailan doon sa Cebu City, especially sa Bogo City, Lord, sa nakaraang linggo, Lord. Pagiging po kami national government na matulungan sila. Kabayan mo si President Bongbong at Vice President Sara na magtulungan sila Panginoon para sa kanyang mga kababayan. Patawad sa mga sinapakulang sa ilat ng glory, honor, and power, Lord. We pray ang healing rin kay Linlin sa anang magsuka. At gano'n yung kay Gigi, sa walang mga asid ng kanyang katimili. Salamat ka ng siya, yung galang mo siya. Galang kay Gigi po niya. Bawat isa, pupulahin mo. At salamat rin kay Borigan, at salamat namin ngayon, at sa ating mga. Salamat rin kay siya, maging kay siya mga Lord. Sa bawat isa nandito, kay Nedi, salamat sa mga people. I pray, Lord, ang mga po, touch the heart ng mga people sa mga Panginoon Jesus. Amen. Iperman, ingatan mo sa kapwa, financial provision, panangin sa pag-review niya, at sa kanyang pagpanang sa makapasa po sa Panginoon siya, Lord, makapasa po siya sa Bogotsa. We ask this with thanksgiving and praise in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay October 5. Aba, sa birthday kay Mama Nalin sa October 8. Siya ay, ano siya, golden. 50 years old siya. Sama ni Sister Pen ay golden ng September 23. 23, tama no? 22, 25, Sister Pen. 25. September 25. Advance happy birthday. And, yan. At birthday kay Lord Edgarno. 55, no? 23. Yan. Kalimutan niya yung one siya eh. Kanta na po birthday ko lang ko eh. May mahina lang. Kasi baka kapit pa ay mga ito na din. Ito, pasanding. Amen. So praise the Lord no, sa advance happy birthday in your kanan. So 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Ang title ngayon ay God has something for us who love God. God has something for us who love God. So, ang Diyos ay may something para sa atin na ibibigay na nagmamahal sa Panginoon. Every one of us ay mahal ng Panginoon. Kaya nandito ang bawat isa dahil mahal natin ang Panginoon. Siyempre, maliban na ako may sakit, tulad ni Lily kanina, ay nagsuka siya sa plaza eh. Kaya umuwi na sila. Pero punta mo na sila dito, nag-pray kami. Kaya sabi dito, but as it is written, I have not sinned, nor heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared. Ang Diyos, God hath prepared for them. Ang Diyos ay mayroong preparasyon. God prepared for them. So, ang Diyos ay may ginapreparar parang kung sa mga birthday or anniversary o anong okasyon ay diba ang paniga-prepare din yan ang pamilya, no? Ibig sabihin, gina-prepare nga may regalo, may pagkain. Ang Diyos rin ga-prepared rin pala sa iyo at sa akin. God had prepared for them that love Him. Yung nagmamahala sa Diyos, pero yung walang love sa Panginoon, wala sila siyempre. Wala naman pakiinin mo yung hindi naman siya nagmamahal. So, ang minamahal ng Panginoon yung mga
umiibig sa Kanya. Alam nyo, ako gusto ko dito pag binibigyan ka ng regalo, yung pito lang, usually pag mga anniversary, ay siyempre nagpakaon eh. Tapos yung mga bisita napakaon mo, next Sunday no, hindi naman yung babalik. Diba? Pero kaya gusto ko pakainin, yung mga people dito na dito yan, napakain. Hindi lang physical, kundi pati physical. So ang Diyos, prepare din para sa kanila that love God. God has something for us who have loved God. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao dito, na hindi nasusulat, na hindi pa nakita ng mata, napakinggan ng ating tenga, na hindi man pumasok sa puso ng tao, may mga bagay o ang Diyos ay nag-prepare para sa kanila na mahal siya. Kung tingnan nga natin yan yung sa 2 Corinthians sa 12:4 saglit, nasabi ko dito ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 12:4, how that he was caught up, na siya ay kinuha, caught up into paradise. Paradise means heaven. And heard, napakinggan ni Apostol Pablo, unspeakable, hindi ma-explain na mga salita, which it is not lawful, hindi karapat-dapat na for a man sa taon na kanyang banggitin o sabihin to utter. So ito yung mga bagay na, di ba mayroong mga words na you cannot explain, hindi mo ma-explain, di ba? You cannot words. So ganun, ang mga bagay na hindi nakita ng mata. Kaya sa verse 2, mabalikan natin sa 1 Corinthians 2, verse 10, na sabi doon ay 1 Corinthians chapter 2, verse 10, but God hath revealed unto them. Ang Diyos ay ginrevealed, ibig sabihin ay ipinahayag, hindi na sinikreto, revealed din. Unto us by His Spirit, sa pamagitan ng Kanyang Holy Spirit, Spirit of God, for the Spirit search it. Dahil ang Espiritu ay siya yung nag-search ng lahat ng bagay, siyempre including ang heart, the deep things of God, yung mga malalim na mga bagay patungkol sa Diyos, revealed unto us as search it. Ang persona, di ba pag may mga tao na nakagawa sa iyo ng mabuti, di ba may mga tao talaga na ginawa ka ng mabuti, then there is something sa puso mo na gusto mo rin na isipin na paano mo siya rin gantihan ng kabutihan, na mabigyan mo siya ng something rin, di ba? Isip niyo rin ba yun? Na, ay, itong taong ito, nung sa Bible school ako ay, nang wala akong pagkain ba, naubusan ako kasi pag nalika sa pila sa Bible school, di ba, pila namin pag umaga, almusal ay alas 6, pag dumating ka doon ng mga 6:16 na, hanggang 6:15 na kasi, sorry ka na lang. Kung may pagkain dyan, hindi ka na makakuha. Kasi ang patakaran ay hanggang 6:15 lang. So dapat, nandun ka na sa pila. So wala kang pagkain. Pero meron doon Bible student na nauna siya, senior siya. So binigyan niya ako ng pagkain. So pag naisip ko yun, ay itong taong ito, gagantihan ko rin ito, na bibigyan ko rin siya. Diba naisip niyo rin gano'n? Ganun, diba? Na may gumawa sa iyo ng mabuti. Tapos naisip ka, ano kaya pwede ko rin na iganti sa kanya na mabigay ko rin. Ganun. Ang Diyos ay ganun din. Nag-iisip siya, nag-prepare siya para sa mga nagmamahal sa kanya na bibigyan rin siya. Siyempre, mahal natin ang Diyos, nagbasa tayo ng Bible. Wow, praise the Lord, salamat sa yung gadget na cellphone, no? Na ito ay nabasa ko rin yung Bible dito sa gadget na to. Tinignan ko, bago maubos ko ang Genesis to Revelation ay 2 years and 9 months man. 2 years and 9 months. Mahaba na pa, no? 2 taon. Pero usually kung dito sa papel makabasa. Nabasa ko nga by God's grace ay King James Version. 2 beses. And in Tagalog ay 1 time. So kahit nabasa ko na, at babasahin ko ulit, ay marami pa rin akong matutunan at marami pa rin ang Panginoon na i-reveal na mga spiritual blessing. So kayo, basahin nyo, encourage ko kayo, tanang goal nyo ngayong
2025, malapit na matapos ang 2025, pa na lang, October, November, December. Kulang-kulang 3 months na 2026 na, bilis ng panahon, no? So, ang gulo ay, mabasa niyo rin yung Bible. So, pagdating sana na, kung hindi mo man kaya na within 3 months mabasa ang Bible, I see, siyempre, next year, okay? So, next year. Kaya, kayong mga kabataan na, kung may lisensya nga ako magkasal sa inyo, lalo sa young people pag nag-preach sa mga revival, kung hindi ako magkakasal sa young people, kung hindi nyo panabasa ang buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Kaya basahin nyo, pisahin nyo na ngayon. Oh. Pero hindi na ako magkakasal, wala na akong license. So, basahin mo na, kaya kay JJ, umpisa mo na Jing na basahin. Mula Genesis hanggang Revelation. Amat-amat lang. Kaya, para pag tinanong ka ng pastor, nabasa mo na ba ang Bible? Buong Bible, Revelation, Genesis to Revelation. Siguro, opo, pastor. Ayos na. Pag hindi mo ka nabasa. Natawa ako doon sa Brother Ray, nakapasawa sa ng teacher, may mamahay. Brother Ray, nabasa mo ba ang Bible? Buong Bible ay iniinis sa wala daw. Nakalusot ka na. Nakasal ka na. Hindi mo nabasa ang Bible. Buong Bible na. Nakalusot na siya. Nakalusot. Kaya kayo ay, basahin nyo na eh. Mabuti nakalusot na si Brother Carl. Tapos na. Nakasal na siya. Nakaapat na nabasa ng Bible by God's grace. No? 53 na ako, pero nakaapat pa lang. Dapat tayo mabasa ulit. Mat-amat ko ito ng Bible doon. Dapat pasunurin ko rin ito. Mat-amat. Mabilis naman eh 3 times. 3 chapter a day. Mabilis lang yan. Pero kayong mga young people, marami kayong time magbasa ng Bible. Bakit? Hindi naman kayo namamalingki. Hindi naman kayo nagluluto. Hindi naman kayo naglalaba. Hindi naman kayo namamlansa. So anong ginagawa nyo lang? Aral lang, kain, cellphone, tulog. Ganun balik-balik lang, di ba? So, may time kayo magbasa ng Bible. Marami kayo. Sabay, hindi naman kayo nagdadrive. Di ba? Hindi kayo nagdadrive, mga tatay. So, maraming time kayo magbasa ng Bible, mga kabata. Kaya i-grab niyo yung opportunity. Wala pa naman kayong anak. Kasi kung may anak, lalo mga teenager pa lang, may mga anak na, wala na, kaniisip na, pambili ng gatas, diaper. So, wala na tayo magbasa ng Bible. Makabasa pero limitado. Pero i-grab yung opportunity na bang wala pa kayong natupag sa ibig sabihin ng ibang mga gawain sa bahay. So, privilege nyo basahin yung Bible. Kaya pag Bible student nga ako nun sa Laguna, para hindi ako maboring, siyempre ang layo-layo ng Laguna sa Kalibuak Layo. Ang ginagawa ko, nabasa ko ng Bible para patapos maglinis, gawa ng assignment, basa ng Bible para makakomplito kasi yung isang araw mo, nakabasa ka ng 3 chapter, 9 chapter, 10 chapter a day. Kompleto yung buhay mo, para sinabi mo, okay, pwede na Lord na, next day na naman. Parang okay na itong 1 day na to, diba? So, makapray ka, makabasa ka ng Bible, nang ka na, kontento ka na ba sa buhay? Tapos makabigay ka ng gospel class, gospel meaning, okay na. Basta may pagkaon lang, huwag na makasakit. Yeah. Another tip ay huwag kayong maging garantor. Ay nag-garantor ako ay ako tuloy gabayad ng 1,050 kada Martes weekly. Nag-garantor kasi ako. Sabi sa live ba ay napirma kasi sir. Ay wala akong magawa. Ay sabi ko sige lang kung may pera lang ako. May pera kaya nagpipid ngayon. Kung may pera lang bayaran. Ay siyempre ina-apply ko rin naman na makapira yun na loan. So tips ko lang sa inyo yan para lesson learned na ba? Pero kung marami ng pera ay no problem naman yan. Pero ang pera natin ay limitado lang naman. So kaya praise the Lord. Kaya paano ay tuloy pa rin ang buhay. Pera na naman yan. Pero ang sa atin kasi yung 20,000 ang laki-laki na, no? Pero naman sa mga contractor, wala nga sa barya yan. Kasi okay lang nga magpatalo ng 300 million sila sa mga casino, no? Dahil
marami silang pera na hindi naman kanila. Pera ng bayan, taong bayan. Ating mga buwis yan. Imagine mo, bumila ako ng grocery worth 300 plus pesos, no? Tapos tingnan ko yung VAT. Ang VAT ay mga sobra 30 pesos. So isip ko isang pa na sana yun, no? 6 na pirasong soap powder na yun kung walang VAT. May VAT kasi kung sana yung VAT na yun, wala na yun, nakabili pa sana ako ng 6 na piraso na soap na powder. No, kung wala ng VAT, no? Kasi ang VAT mo naman ginakurap na gali na mga ilang mga congressman. So, dapat wala na lang VAT yan. Sipon kasi niya mo, kasi mo, no? Yung si Senator Recto, yung value added tax, no? Kaya, dati wala naman VAT niya sa time ni Marcos Sr., si Pedro Ramos, sa Presidente Fidel, sa time ni Cory, wala yan. Si Iraq, mayata. Sa time niya nga yan ni Gloria, si President Gloria, President Ninoy, Noy. Yan. So, sana tanggalin na lang yung VAT. Kasi po bumili, tanggalin na yung grade 11 and 12. Kasi dagdag lang yan pa sa magulang. Gastos. Imbes si Mia, ikatrabaho na si Mia dapat. Graduating pa lang. Imbes siya na first year college na sa next year, grade 11 pa lang. No? So, ganun talaga. May mga batas. Although we love government, we love the Philippine government. Usually, kaya lang yung mga iba ng trabaho sa gobyerno, hindi naman makadiyos at hindi naman alam ng Biblia. Kaya gagawa sila ng mga batas na anti-Bible. Pero not all naman. May matino pa naman sa gobyerno katulad ni Mayor Vico Soto, Mayor Magalong, Congressman Libiste ng Batangas, mga matino pa naman yun. Kailangan natin yun. Sinapray natin na matanggal yung mga corrupt. Okay, so praise the Lord. Kaya dito ay may mga bagay dito na ang Panginoon ay something for us na nag-umiibig sa Panginoon. Kaya ito ay yan, may naisip tayo ng mga bagay na mabuti na maganti natin sa gumawa rin sa atin na mabuti. Like God na something good for us na iniisip niya na gina-prepare. God has something for us who love God. Number 1 ay mayroong seeing in heaven. Yan, pagdating sa langit, mayroon tayong mga seeing na mapakinggan sa langit. Sa Revelation chapter 4 verse 8, tingnan natin ano itong sinasabi sa langit. Sa pagdating natin sa langit, mapakinggan natin to Revelation chapter 4 verse 8. Sabi po dito, and the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, wala silang pahinga araw at gabi, saying, Holy, Holy, Holy Lord God Almighty. So dito makita natin yung Trinity, Triune God, which was and is to come. Yan and is to come yan si Lord Jesus yan sa second coming darating. So makita natin doon yung saying na about sa Trinity, Triune God. And then pangalawa, sa Revelation chapter 20, saan yun yung wipe the thirst, kapahirin ang mga luha. Revelation chapter pinasan banda yan 21 verse 4. Papahirin ang mga luha. Ibig sabihin may pag-iyak pala sa langit. Tingnan natin Revelation 21 verse 4. And God shall wipe away all thirst. At ang Diyos ay ipupunasan ang lahat ng mga pagtangis, pag-iyak. Ano kayong mga klaseng iyak to? Di ba meron kasi iba't ibang klaseng iyak? Alam niyo ba yun? Mayroong naiyak siya ay tears of joy. Dahil nakapasa sa board exam. Nakapasa si Pau Pau sa board exam. Nakapasa si Mia sa board exam. So, iyak sila, mayroon silang tears of joy. Ibig sabihin yung pagod nila, yung hirap nila sa pagpunta sa school for
15 years ay nagkaroon ng bunga. So, merong tears of joy. Testimony, pagpasa mo sa board exam, ng tears of joy ka rin. So, may pag-iyak. Siyempre, yung sacrifice ng parents mo, sacrifice mo kung working student ka. So, may tears of joy. Yung tinatawag. Nanalo ka, hanggang champion kayo. Meron ding tears of regret. Yung sabihin ay, umiyak ka doon sa langit ay, sayang, nandun ako sa lupa, pero hindi ako naglingkod sa Panginoon. Ano lang ginagawa ko? Walang involvement. Nakaupo lang ako, nakikinig lang, tapos uwi naman, ganun pa rin. So, pero kung may involvement ka, ikaw ay namigyan ng gospel tracts, ikaw ay tumulong sa missionary, sa pastor, meron kang giving, meron kang pakain ka, nagdadala ka ng pagkain, o anong pwede magawa, no? Ikaw ay nagdadrive, ikaw ay nag-invite ng visitor, ikaw ay nagpipray. Ibig sabihin, mayroon kang ginagawa sa Panginoon, naglilinis, ikaw ay nagsusundo, yan. Pero kung ang ginagawa lang natin ay pungko, pamati, pauli, ay pakain. Ibig sabihin, pagdating sa langit, ay makuha ka doon, iyak ka, mana, anong Lord, patawad ang ginawa ko lang sa lupa man, nagpungko na ako, opo na ako, makikinig lang ako, tapos uwi rin, tapos kakain, kung may pagkain, huwag lang pasaway. No? Ay, sayang, sana kung nandun ako sa lupa, ay nag-involve ako sa mga gawain ng Panginoon. Sa ministry sa church, ang dami niyan, lalo sa mga big church, or at small church. Ano mga ministry? Doon sa Bitani, Makati, ang ministry doon ay may mana ministry. Ano yung mana? Kasi mana ay yung great from heaven. Doon kasi sa mga school, siyempre mga professional sila, kapunta sila sa mga public school, ang gina-identify nila mga payat na mga bata, mga malnourished. Tapos halina, na-identify sa section na to, 10 malnourished, sa isang section, 5, sa isang section ganito. So, pag ikaw rin, 100 halimbawa yung mga payat, magluluto yan sila ng pagkain. Tapos, papakainin nila ng mga tinulang manok or sinabawang rescaldo. And then, siyempre, bago pakainin yan, tuturuan ng Bible, mag-preach ng about kay Lord Jesus, tuturuan ng Word of God, and then, papakainin na sila, tapos bibigyan pa yan ng mga vitamin. So, yun ang mana ministry. Ano pang ministry? Iba naman ay flower ministry. No, matay pa, hindi na-display ako. Pero ba, kinag-uusap ko yung tanim. Ay, pasensya, hindi ko na yung nalagay ha. Sige, next time na lang. Kasi nakausap ko yung mga tanim rin. No? Nakausap. Kaya sa Gapark ako doon, sa tricycle, yung mga gumamila doon. Hello, good morning, binabati. Ay, kahit mga tanim ko, pinutol ko man siya. Tolling kita, sabi kasi kapal ako. Nakausap ka, may buhay rin kasi yan. Alam niyo yung mga tanim na yan. Even kasi yung mga aso rin, pag dumating, grabe yung kapitbahay naman yung aso, nag-welcome sa amin. Ibig sabihin, hindi pinapakain kasi. Minsan naman nag-iyak, no? Nagtampo rin. May feelings rin sila yan. So, gano'n. So, mga ministry, yung flower ministry, tapos iba may gasundo, ga-drive, sundo atid, iba naman ay galinis, mga Bible student, privilege student. Ang ministry, iba naman ay gaturo sa choir, Sunday school. And then iba man ay ushering, iba sa Sunday school teacher, special number, kakanta. Wala ba daming ministry? May kalinis. Daming ministry diba? Yan, involvement ba? Diba, ikaw giving, prayer warrior ka lang. Siyempre, kung senior citizen, siyempre, di mo na kaya na magbuhat ng mga anong bubuhatin. Siyempre, prayer ka lang, support. Daming ministry. Diba ba, may orphanage? Kung may orphanage tayo, ministry yan. Pero wala mga facility. Daming klaseng ministry. Okay? So, yun, tears of regret kasi hindi mo involved, no? Sayang mo na nandun ako sa lupa. Alam niyo ba, simito sila 969 pero walang record na kung anong ginawa niya sa Panginoon, no? Parang walang record kung anong na-accomplish, no? Kaya mito sila, no? Na ang buhay ng 969 pero yung hindi na nakaranas sa kamatayan physically, yung una, sino ngayon? Yung unang Enoch, ay nabuhay lang siya ng 365 years, then kinuha na ng Panginoon. Ang nakalagay doon na, Enoch walk with God. Yan, maganda, no? Lumakad sa mga Diyos. Kinuha na siya ng Panginoon. Yan.
So, dito sila, walang record na involvement kung ano man, silent lang yung Biblia. Pero alam ko na dito sila, kung ito, masunurin ito. Hindi ko lang na-research kung sino tatay ni Methuselah. Pero yung promise na humaba ang buhay niya, kanto sa kanyang tatay at nanay, masunurin to na sabi dito sa Bible, children, obey your parents and the Lord, for this is right. At ito yung utos ng Diyos na mayroong promise na ikaw ay mabuhay na mahaba sa lupa. Long life. Kaya si Methuselah yun. Alam ko kung ito, good boy ito sa kanyang tatay kaya mahaba siya. Ayan. So, tears of regret. Ano pang mga tears? Tears of joy, tears of regret. Ano pang mga tears yan. No? Yan. Siyempre, wala naman doon nga umiyak siya dahil nag-iwan ng sibuyas. Hindi naman mag-iwan ng sibuyas sa langit eh. Okay. And then, no more death. Wow. Wala nang kamatayan. Alam yung tao minsan, ang namamatay ay natakot mamatay. Di ba? Even sa ating mga loved ones, ay takot din tayo mamatay ang ating loved ones. Kaya ang ginadala natin, dinadala sa hospital. Para alin? Para hindi agad mamatay. Ma-extend pa yung buhay. Dinanay Shirley, ang nanay ko ay, anong sakit ka pa pneumonia na extreme, high risk pneumonia. Pag ginapo yun, kakabahan ka talaga. Kaya nabuhay si nanay na pag-alaga sa kanya ng 7 years, ay dahil dinadala namin ni Mama Alice sa hospital palagi. Minsan surrender sa hindi mo pag-hospital, hindi na, minsan dito na, sa sikituloy na ako siya. Lalo kung brano, yan pag brano, walang kuryente, takbo kami nga sa St. Jude Hospital. Kala ng St. Jude ay ipakonfine, hindi, magkisaksak lang sa kuryente. Kasi pag bayad hindi libre na lang. Minsan nasa jeans big shop, may paano sila, may generator sila. Buta na doon, magkisaksak lang, ma'am. Saksak lang. Oo, siyempre. Pero kung mapira lang tayo, siyempre may sarili generator. Kaya yan ang pag ang sakit ay nahapo. Kaya medyo kami nang sanay na kami ng mga kanalin niya, paano ang gagawin. Ay dapat ang tuloy sa pinaka-safety gate na nakatira kay lalo kung sa mga bundok tawagay sa bundok kay sariwa na nandun. No? Kaya doon, na-extend yung buhay nila dahil sa mga loved ones rin na. Kaya gagawin paraan ng loved ones natin na bayaran ng sa hospital, lalo mga private, mga pera, para lang mag-extend yung buhay. Yun ang focus doon. Pero sa langit, no more death na. And then, no sorrow, wala nang pagdalamati. No crying, hindi na iyak. Ibig sabihin, hindi na yung iyak na katulad doon, may paginagpis, siyempre namatay, wala sila. Tatay niya namatay, nakita ko sa Lino, sa Lindol. Doon sa Cebu, namatay yung tatay nila, ay grabe iyak ng kanyang talagang anak. Kasama na nayakap sa kanyang nanay. So, wala na yun. No more pain, wala nang sakit. Ibig sabihin, hindi na sakit yung likod. Naglinis ako dito kahapon. Tapos nangangamoy na, nangangamoy lupa na ako kasi kalinin tayo sa lupa. Namibin ako. Tapos pero, niligo ko lang yung ulo ko, pero hindi ko binasa yung likod. Kaya pag binasa ko so medyo maangpan ako manghihina na. Kaya hindi ko lang yung ulo. Punas, pero ang likod hindi. Siyempre pagod. Kaya, huwag din maligo. Kaya, lalo kong pagod na trabaho. No more pain sa balakang, sa tiyan. Sumakit ang tiyan. JJ. Iwasan na yung noodles. Sumakit yung kamay. Siyempre na. Kasi pag nagluluto, may init ay hindi ka magbasa ng kamay. Magbasa pa rin siya. Huwag ka pag-hugas. So, dapat discipline. Sakit ng paa. Sakit ng ulo, etc. Na iba pa, no? Iba naman yung sakit ng bulsa. Wala naman sakit ng bulsa. Walang yan therapy. Sabi na, nasa Los Angeles, therapy. Therapy. And then, pang-pito, no, we can see the gates of pearls.
Revelation 21:22. Ito mga surprises sa langit na prepare ng Panginoon sa atin. Makita natin yung pearl. Nakita na kayo? Pearl, di ba? May kanta na Pearlish Hill. Ano? Pearlish Hill. Oh, Pearlish Hill from the ocean. Di ba yan? Ano ba? Di ba alam ang lyrics yan? Then, Revelation 21 verse 21, chapter 21 verse 21, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. Bawat gate ay pearl. Diba? Pearl ay ano kaya tsura ng pearl? Tintab yun, no? Perlas. Ibang isda na malaking kabuti ba yun? Kabuti. Kabibi. Kabibi. Di ba? May pearl dun sa, ano, sa loob, no? Kapag kinuha mo yung pearl, katakop lang, no? Pwede kang ikagatin ng kabibi, di ba? Yun ang gate, pearl. Sabi doon, and the street of the city, ano pa? Gold. Pure gold. Pure gold. Oh, dito siya ko na ng yung pure gold na yung establishment. City of the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Wow. Imagine ano? Kaya kayo pag punta natin sa langit, huwag na kayo magdala ng ginto ng ngipin, ginto ng ikaw, ginto ng kwintas, ginto ng pulsira, ginto ng necklace. Iwanan na yan. Baka masita pa tayo ni San Pedro. Uy, ng Sister Millie. Uy, Sister Monique. Uy, Sister Heidi. Sister Cherry. Brother Edgar. Ba't nadala pa kayo dito ng espalto? Spalto lang pala doon ang gold niya. Dito sa lupa, pinag-aagawan, pinag-awayan mga golden Buddha, pinakaw yung mga jewelry sa mga pawn shop, mga gold bar, pinag-ano. Dami natin ito noon na before election ito, dami daw din ng mga gold bars sa Switzerland, sa Swiss gold. Pilipinas, pinakamayaman daw. Tapos election, wag man yapon. Para papakulo, no? Yan, lahat yan, mga gold na yan, huwag na rin dalhin sa langit. Bakit? Spalto lang pala doon. What spalto? Sabi ng Bible, street of gold. Di ba? Sabi doon ay, and the street of the city was pure gold, and it were transparent glass. So baka itong kalibo, alam mo yung kalibo, hindi pa city. Size media pa lang. 6.5 pa lang, hindi pa 7, hindi pa city. Joke lang. Ay, kung isipin mo yung kalibo, kung maging city ito, sila Serna Street, Ross Avenue Street, Extension, Pagtuban sa Andagaw, sa Polk City Court, ng Jaime Cardinal Sin Avenue, pa Washington, and then Martilino Street, Pastrana Street, lahat yan gold, kung sa heaven pa, imagine ano, ganyan. Pero hindi pa naman street, hindi pa naman city ang kalibo. Nanakad pa lang nila. So, makita natin, in Revelation 22 verse 2, mayroong tree of life. Yan ang mga gin-prepare ni Lord sa atin ang mga mahal natin ng Diyos. Revelation 22 verse 2. In the midst of the street of it, sa gitna ng kalsada na yaon, on either side of the river was there the tree of life. Mayroong puno ng buhay. Ano yung puno ng buhay? Meron siyang 12 manner of fruits na nagbubunga. Ibig sabihin, monthly, mayroong bunga. Ano kaya mga bunga? Siyempre, mansanas, ubas, mangga, guyabano, ano pa yung mga rambutan. Depende kung ano ang prepare ni Lord na mga prutas na to, no? Na 12 fruits. Every month, yielded, nagbubunga din, their fruit. Every month, ay di, kumakain pala tayo doon. Saan ganito tayo? CR, no? Ayan, pag-isipan mo, sa kanana, kung kasi, pagkaan siguro, gatuno lang to. Ay, kung man lang kasi ang katawan natin, bibigyan tayo ng glorified body. Kung kasi man tayo ay masidiretso man to sa CR, diretso ka sa impyerno to.
Wala pa kasayo, no? Ayan, mga kanang, mga nugid man, bro. Surprises na lang. Ayan. Basta merong every month, and the leaves, ayan. Kaya, yung mga dahon man ay gamot. Leaves of the tree were for the healing of the nations. Siyempre mga tao. Yan. So kayo mga herbal. Kaya, Jay, kain ka ng malunggay. Saan si JJ nadula? Sa CR. Oh. Iwasan ang chichirya. Ang juice. Ang isa na sa kantin sa school. Ang juice naman yung coloring. So yan dapat mga gulay. Anong gulay? Kalabasa. Tagabang yan. Bumili si mga namin tagabang at kalabasa sa may payo. Sa Lanay ID. Yan. Kaya kain masustansya yung gulay. Papahaba ng buhay yan. And then malunggay. Sarap yan. Masustansya. Yan. Kaya mga energy food, may sab rin dyan, saba. Yan. 12 mga kangkong. 12 manner of fruits every man. At yung leaves of the tree healing of the nation people. And then, makita rin natin doon yung mga angels. And then, even yung mag-asawa doon sa pagdating sa langit, kami ni Mama Naling, Sister Munit, si Bradgar, hindi na kayo mag-asawa pagdating sa langit. Matthew 22 verse 3, kayo magiging katulad ng angel. Kaya yung asawa ni Ate Mili, Ate Ma'am Chiri, asawa niya, nasa Linaban Norte ay hindi na kayo mag-asawa doon. Paano lang kayo? Magiging angel. Save na rin man si... Ay, nasira na si Mr. Mo. Nasira na ng salvation. Sino nag-share? Si Ma'am Rose. Wow. So, Ang Bible study si Ma'am Rose at at least ay nakadinig lang siya na salvation. Catholic kasi ako. Oh, okay lang. At least si Ma'am Ma'am Chiri. Chiri ang nag-ano. Save man na Invite. ang Mr. mo, Ma'am Chiri, no? Save naman. I don't know. Hindi pa. Dapat ay, Hindi sure. dapat gali ay agtunan ko po sa Linabuan, Sulwini. No? Anong number ng bahay sa Linabuan Norte? Sulwiningin ko. Iba sa mga yan. Bigyan ko at address. Ay, ito abi sa Linabuan. Bantay rin sa bahay. Maraming kasing bahay. Maraming bahay si Ma'am Chiri. Mayroon ni sa Batang. Kasi it's God's by grace kung sansiran ka pa kung wala man naging will ni Lord na ikaw ay makapatuloy. Bigit ka rin na. Importante makadinig lang siya. Importante masyaran mo. Kasi abo man do binsiran na Oh. Ani? effect mo. Abo kita na siya kahit ako personally marami yung nasiran pero hindi man natin makita ang kasimba dito. By God's grace May lang. God's grace lang. Kung mayroon kasing 4 kinds of lupa. Kung bali mo man nagbato ni mo, ayaw man kung kita karong basayo. Ay, By God's grace. Ang Diyos naman nagaligtas eh. Pero importante ang kita nag-share ng kita. So, Diyos the one who nag-save. So, ito sa ang mag-asawa ay maging ganito na. Matthew 22 verse 30. Matthew 22 verse 30. For in the resurrection, they neither marry, hindi na sila nag-asawa, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. So, maging angels na lang. Tulad ng angels na lang yung mag-asawa. And then, the last, number 11, there is a song. Mayroong kanta. Revelation 5:9. Yun yung mga gin-prepare ni Lord Katon, na mahal natin ang Diyos, na gin-prepare ng mga kanta doon sa langit. Okay. Makapanood man tayo, makapakinig tayo, makadinig tayo. Of course, pwede rin tayo maka-join. Kung ipag-join tayo ni Lord or may taga-kanta talaga doon. So, tingnan natin yung Revelation 5:9. And they sang a new song. Sila umawit ng bagong awitin, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. And then another, Revelation 14 verse 3. Revelation 14 verse 3.
And they sang as it were a new song before the throne and before the four beasts and the elders, and no man could learn that song but the 140 and 4,000. O yung nakaalam ng kanta na yun ay 144,000 lang. So ito yung mga Jewish people which were redeemed from the earth. Jewish yan. And then another, Revelation 15 verse 3. And they sing the song, no? At sila umawit ng song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of sins. So sila umawit ng kanta ni Moses, at yung kanta ng Lamb ni Lord Jesus, at sinasabi sa Song of the Lamb ni Jesus, saying, Great and marvelous, dakila at kahanga-hanga ang iyong gawa, Panginoon Diyos na makapangyarihan, matuwid, tapat, at ikaw ay totoo ang iyong daan, ikaw ay hari ng mga santos. Ayan, siya yung mga kanta. Of course, salamat sa Panginoon. So, yun yung mga in-prepare. Siyempre, marami pang in-prepare ang Panginoon. Pero ito yung nakita ko as of now sa Bible na pinag-aralan ko. God has something for us who love God. Nag-in-prepare. Ano yun? Seeing in heaven, pakinggan natin, wipe the tears, no more death, no sorrow, no crying, no more pain. We can see the gates of pearls, streets of gold, 12 kinds of fruits from the tree of life, angels, even though many people maging angels, katulad ng angels, and there is a song of the Lamb with Jesus Christ. Amen? Okay, let's pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time sa mensahe mo, Panginoon, na salamat bawat isa dito na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, kayo po ay may you have something again prepared, dear God, for those who love you. O God, salamat po sa bawat isa na nandito. Thank you, Lord, na marami kang preparasyon para sa aming mga exciting events sa langit in the future. Sobrang ito kami sa lupa, Panginoon. Patuloy na kami maglingkod sa inyo, maging tapat sa inyo, Panginoon, especially sa pagkakay ng mga kaluwa. Importante, Lord, gamitin mo kami makashare. Ikaw lang ang makakapagligtas sa aming trabaho lang, mag-share the gospel at it's up to them kung sila ay maniwala o hindi, Panginoon. Importante na gawin namin ang aming katungkulan. Habang nakapikit na kayo po, mayroon ka ba mga pasalamat sa Panginoon? Mayroon ka ba mga praise, puri, may request sa Panginoon? Let your request be made known to God. Sige po, kahit konting minutos, ilulog mo sa Panginoon ang iyong mga hinaing. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are open to the prayers of the righteous. His ears, ang tingin ng Panginoon ay bukas sa panalangin ng mga matuwid at naging matuwid ka because of the Lord Jesus Christ. Sige po, sabi ng Bible, ask and it shall be given. Let your request be done unto God. Ano maririgin mo, in the name of Jesus Christ, sabi ni Lord Jesus, I will do it. For with God, nothing shall be impossible. So maraming ka pong kailangan sa Panginoon, kalusugan, financial, long life, blessing, spiritual blessing, paglingin ka sa Panginoon, ang movement, ang pray mo sa Panginoon. Let's pray. Almighty God, our loving Father, in heaven, thank you po sa namana sa karagdaw. Pray, Lord, wala namang nakatago sa iyo. Lord, ang lahat ng bagay, at salamat, Lord, na with God, all things are possible. At salamat, you
ears will open unto the prayers of the righteous, Panginoon. Salamat. Pamanahinan sa iyo. In the name of Lord Jesus, I will do it. Lord, I pray sa bawat isa na lumapit sa inyo, the altar is now given the Lord Jesus Christ. Mayroon silang mga concerns sa sarili nila sa physical health, healing, patulong po Panginoon, long life, financial, pangailangan sa mga loans, na ma-fulfill Lord, provision sa kanila. Again Lord, unsaved loved ones, unsaved Panginoon, at safety, protection, good health sa bawat isa. Even our nation, Philippines, Lord, we bless nation, even the righteous na mga government official, bless them Lord, dumami po sila. At ang mga parang Lord, we pray, matanggal na para sa magbulong Panginoon, may balik ang kayamanan. We pray Lord, ang Israelites, the Jewish people, and the salvation, even the Hindu, Arab, Muslim, Buddhist people, atheists, Lord, Spirit, open their hearts, sila ay mga saved, by faith, makayan ng gospel, ang tanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior. Sa mga students, Lord, we pray, tulungan sila sa kanilang pag-aaral, wisdom, ibig sa dating na district, ibig sa mga teachers, wisdom also, safety, protection, love sa kanilang work ngayon. Ibig sa mga tatay na tahanan, tulungan nila, Lord, good health ng safety, protection. Ibig sa mga senior citizen, help them, Lord, strengthen their body with good health and wisdom and guidance. Salamat po ng marami at maraming giving and kahit sa mga prayer, mission na prayer, everything Lord, maraming sa paglulog sa mga loob, Panginoon, sa bawat isa at sa mga sa paglulog. Maraming po at hindi na our physical po at ito sa mga Panginoon. In Jesus Christ name, Amen. Amen. Okay, tayo closing song habang kuha tayo ng ating offering. God bless you as you give. Make me a blessing. Iba man yung count your blessing mo. Make me a blessing mo. Kanta na natin. Song number 25. Make me a blessing. Song number 25. Amen. Thank you. Blessing. Make me a blessing. Song number 25. Okay. Sige, tindog man para maka-exercise mga kamo. Okay, napamagtan mo na dito. Okay, make me a blessing. Song number 25. Today, sing. Out in highways and byways of life, many are weary and sad. Weary the sunshine where darkness is right, making the sorrowing glad.
Jesus. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us plus even to you and your name. Love us, the Master, love you. We to the helpless, the helper indeed. Unto your mission be true. Chorus. Make me a blessing. Make me a blessing. May Jesus shine. Make me a blessing. I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Praise the Lord. Make me a blessing. Let us pray. Our God, our loving Father in heaven, thank you, Lord, sa natapos na pagsamba sa inyo, sa Spirit and in truth. Thank you, naka-worship kami, nagpahinig ng salita. Patuloy niyo, Panginoon, ang bawat isa na nag-represent ng families, Lord. Ikaw magpagay sa amin, mag-grow pa kami spiritual. Thank you, dear God, sa mga something na gina-prepared mo for us to love you, oh God. Thank you. At we pray din sa prayers, ito sa nabli. Kaya tayo ko siya sa meeting of PDS, ito sa kanya, mga Pastor Ken, Pastor Gumi, Pastor Ero, Pastor Yoni, Pastor Chagan, Pastor Dr. Giselle, mga Pastor, Evangelist Missionary, mga Kapatsello, the Brother Nate, and Talisman Guidance, bawat sa Bliss Nation, Bliss mga tao ng Talugo, Sangkong, Mansya, Pama, dito sa ating province, Bliss and Lord. Help also ang representation mo sa kanilang trahedya sa pang-window. We pray makarecover sila, Bliss and God, especially we pray for their salvation also from Hallelujah and the Lord Jewish people. We pray for their salvation in the name of God. Thank you for loving us. We love you, Heavenly Father, and glory and power. Thank you for this freedom. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you. Good morning. I love you all in the Lord. God bless you.